flood control projects na nakumpirma ng DPWH na ghost o guni-gunit lang pala. Alam mo ba, sa nakaraang mga buwan, mainit na pinag-uusapan sa social media at mainstream news ang umano'y flood control scandal, isang serye ng mga proyekto ng gobyerno na layong pigilan ang pagbaha pero nauwi sa issue ng anomalya at korupsyon. Ayon sa mga ulat, bilyon-bilyong piso ang inilaan para sa mga flood control projects sa iba't ibang rehiyon ng bansa, particular sa Central Luzon, Metro Manila at Cagayan Valley. Ngunit marami sa mga proyektong ito ang tinaguriang ghost projects. Initially, 8,000 projects all over the country were validated, and out of the 8,000, ang na-validate na ghost ng AFP, DND at NEDA ay 421. Sinasabing natapos na sa papeles pero wala namang bakas ng anumang natapos na proyekto. May mga report din ng paggamit ng substandard materials, double funding at piling kontratista na paulit-ulit nakakatanggap ng proyekto kahit may nakabinbing kaso o reklamo. 103 contractors blacklisted. Okay, out of these 103 contractors blacklisted dahil nga hindi maganda yung kanilang trabaho, substandard and ghost projects, bakit isa lang ang flood control projects doon? Nagsimula ang pagsabog ng kontrobersiya matapos isiwalat ng ilang whistleblower at lokal na opisyal ang mga dokumento at larawan na nagpapakitang hindi tugma ang mga sinasabing tapos na proyekto sa aktwal na kalagayan ng konstruksyon. I've been approached by a lawyer representing a potential whistleblower, and they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon. Dahil dito, umusbong ang panawagan para sa investigasyon ng Senate at COA, Commission on Audit. Sa social media, maraming netizen ang naglabas ng sama ng loob. Mabilis na nag-trend ang hashtag na #FloodOfCorruption at #TrillionPesoMarch, isang simbolikong protesta ng mga netizen na naghahangad ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Turuan sila ng leksyon! Hindi lang ito usapin ng pera, usapin ito ng buhay at kaligtasan. Sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo at pagbaha, malaking epekto ang mga flood control projects sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Pero kung magpapatuloy ang paggamit at pagbulsa ng iilan sa pondong dapat ay para sa proteksyon ng komunidad, ang mapait na resulta ay magiging pareho lang. Lulubog pa rin tayo hindi lang sa baha, kundi sa korupsyon. Please follow my page for more upcoming educational contents. Thank you.